So, kaunting brief history lamang po. Magsisimula po tayo doon sa pangalan nilang Presbyterian. Ito po ay nanggaling sa Greek word na presbyteros na nangangahulugan po ng elder. At kung maalala po natin, ang elder ay yun na rin po yung bishop o yun na rin po yung overseer. At presbyter nga ang ibang pagkakasalin nito sa mga English Bibles. Kaya ito ay nangahulugan na ang Presbyterian Church ay pinamumunuan ng mga elders, mga bishops. At sa kanila pong kasaysayan, nagmula po sila sa France, Holland, and Geneva. Naglipat po sila sa Scotland, kaya naging sentro po nila o headquarter po nila ang Scotland. Under the leadership of John Knox noon ay naging matibay po sila, naging kilala po sila, they became very strong. At later on, naging Church of Scotland ang katawagan sa kanila, at they were accepted as a state religion ng Scotland. At meron po silang first book of discipline, sinulat nila noong 1560. Noon pong 1592 na tinanggap ng Parliament of Scotland ang Presbyterian as a state church. At sa Presbyterianism ay nakakabit ang pangalan ni John Calvin. Pinanganak noong 1509, namatay siya noong 1564. Isa siya sa mga earliest of the Protestant reformers. So pag sinasabi po nating Protestant, sila yung kasama sa mga nagprotesta kumontra sa katuruan ng Roman Catholic Church. At reformer sapagkat gusto nilang baguhin ang sistema ng relihiyong Roman Catholic Church. So balik katulad ni Martin Luther, sa halip na ma-reform nila yung Catholic Church, they ended up starting another group or denomination. No? Yun ang background ni Martin Luther noon. Nagprotesta siya sa Roman Catholic Church hanggang sa kick out siya at nagsimula siya sa kanyang ginagawa. Nanambahan ng katulad ng dati, pero marami siyang mga followers, at later on mga followers niya naging mga Lutheran Church. At ganun din ang pangyayari dito kay John Calvin. Pinanganak siya doon sa Noyon, France, sa mga Catholic parents, at converted siya sa Catholicism noong 1533. At for 3 years ay sinasabi pong namuhay siya in seclusion. Nasa monastery yata ang taong ito. Basta parang nag-monk siya. No? 3 years kailang nagkaroon siya ng mga discouragements at lumabas siya sa grupo na yon. And he is the founder of the doctrine that wears his name, yung popular na word na Calvinism. And usually, ang Calvinism ay associated with Presbyterianism or Presbyterian Church. At hindi lamang naman ng Presbyterian Church ang mayroon nito, mayroon pa namang ibang mga churches na naniniwala sa Calvinism. Ibang mga Baptist ay Calvinist, ganoon din ang mga Methodist ay Calvinist. At mamaya tatalakayin natin what is Calvinism, yung tinatawag na 5 tenets of Calvinism. Yan, nandyan. No? Karagdagan, si Calvin ay naniniwala sa simple worship lamang na hindi katulad ng pinanggalingan niya sa Catholic Church na mga daming mga rituals. No? Congregational singing yung kanya. So buong congregation ay kumakanta at wala silang mechanical instrument. Na sinasabing ito ay dating practice ng Roman Catholicism, subalit sa kanya hindi niya pinapaniwalaan. Sa halip, iniisip niya o ang paniniwala niya, the use of mechanical instrument, no, is a deviation from the New Testament teaching or from the Bible teaching. Also, ayaw niya yung altar worship pattern. Diba? Sa Roman Catholic kasi mayroon silang altar, hinaharap nila yon sa kanilang mesa, at yun ang pinakasentro nila. At si Calvin din naman ay nagpatupad ng strict moral discipline. Ito na yung 5 points of Calvinism. Ewan ko kung narinig nyo na ito, pero dito sa ating pagtalakay sa Presbyterianism ay ito yung unang-una natin na concern, the 5 points of Calvinism. Una, yung total depravity.
Ang total depravity ay sinasabi ng tao ay pinanganak na bad, masama. Meron siyang nature ng pagiging masama and he can never do something good for himself. Totally damned siya, parang ganun. Kaya naman, letter B, kailangan siyang piliin ng Diyos na walang kondisyon. So, unconditional election. Hindi niya kinakailangan ng mga requirements, basta pinili lang siya ng Diyos. Dahil hindi naman siya makakagawa ng mabuti para sa kanya, total depravity, kaya pipiliin siya ng Diyos unconditionally. At sapagkat pinili siya, no? Pinili siya, kasama siya doon sa mga limitadong pinili ng Diyos, at yung atonement, yung pagsasakripisyo ng Panginoon, paghahandog niya ay para sa kanila lamang. That's the word limited. Hindi para sa lahat yung paghahandog ng Panginoong Hesus. Yung handog niya para lamang doon sa mga pinili na mga taong walang magawang mabuti para sa kanila. Tingnan nyo, no? Kabit-kabit yan. And then letter D, at sapagkat pinili siya na para sa kanila lamang yung paghahandog ng Panginoong Hesus, hindi siya ngayon makakatanggi. That is the irresistible grace. Ngayon pa lamang siguro, nagtatas na kayo ng kilay. At sinasabi ninyong ganun pala yun, hindi ka panipaniwala yan, hindi tama yan. At ito pa, ang pinaka-finale. Dahil ang tao na hindi makagawa ng mabuti ay pinili siya na walang kondisyon man lamang, at ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay sa kanya lamang, hindi sa lahat. At hindi siya makakatanggi. Kaya naman, letter E, kahit anong gawin niyang bagay, kahit na anong gawin niyang kasalanan, ay mananatili siyang ligtas. That's the perseverance of the saints, or also known as usas. Yung usas, once saved, always save. Yan po yun. Ang marami sa atin alam lamang yung usas, once saved, always save. Pero hindi nila alam yung puno nito. At ang yung iba, pag nalaman nila yung pinakapuno ng doctrine na ito, nagugulat sila na ganoon pala ibig sabihin ng once save, always save. Opo, ganun po yun. Ang mga naniniwala ng once save, always save ay nag-uumpisa doon sa sinasabing o pinapaniwalang total depravity na ang tao ay walang magagawang mabuti para sa kanyang sarili. At doon sa pangalawa na siya ay pinili na walang kakundi-kondisyon. At yung kamatay ni Jesus ay para sa kanila lamang na mga pinili at hindi siya makakatanggi. At dahil doon, anuman ang gawin niya, kahit gumawa siyang kasalanan, hindi siya mananatili siyang ligtas. Ayan. At ito po yung unang-unang mga doctrines ng Presbyterianism na atin pong tatalakayin at titingnan sa Bible kung anong sabi ng Bible patungkol sa mga ito. Ito pala ay mabanggit lamang natin sa ating chart. Na originally there was the Church of Christ doon sa Jerusalem at nagpatuloy ito hanggang sa ating panahon. Pero mula sa church ng ating Panginoong Hesus ay nagkaroon ng apostasy at yun nga mga year 606, 603, sabi ng iba nagkaroon ng first pope, may mga pagbabago sa church organizations. So doon lumabas ang Roman Catholicism, and then at certain time lumabas ang Greek Orthodox Catholic Church, at mula sa Catholicism lumabas ang Lutheran Church, at isa itong Presbyterianism na lumabas din mula sa reforming efforts nila doon sa Roman Catholic Church na nagprotesta sila. They ended up starting denominations. Ayan. So, ano na ang mga katuruan ng Presbyterians compared to the Word of God? Mag-umpisa tayo doon sa number 1. Ang predestination theory po nila. At sinasabi nilang God has predestined and foreordained some men and angels out of his free grace and love without any foresight of faith in either of them, and others are foreordained to everlasting death. And the number of either is so certain and definite that it cannot be increased or diminished. Ang iba pala ay nakatalaga na maligtas, ang iba naman ay nakatalaga ng maimpyerno, at hindi na mababawasan yung mga bilang na yon.
Kaya sorry ka kung napili ka doon sa mga pupunta sa impyerno. No? At ito ay ayon sa Westminster Confession of Faith, Articles 3, 4, 5, Chapter 3, Article 2, Chapter 10. Hindi ko na isasalin sa Tagalog po ito. Mahaba-haba na po at lalo tayong tatagal. So ito pang paniniwala nila, no? Yung predestination and foreordination na bago pa ang lahat. Ikaw, tayo, ay meron ng patutunguhan, naka-specify na. Ganun nga ba yun? Bakit pa pumunta ang Panginoong Hesus? No? Kung ganun na rin lang pala na nakatalaga na ang tao. Oh. Ang alam natin, ang kaligtasan ay para po sa lahat na magiging masunurin. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Maliwanag po ang talata. No? Whoever believes will have an eternal life. So hindi po pinipili doon sa mga tao, hindi whoever yon pag pinili. Hindi naman sinabi whoever is selected and elected is predestined and foreordained to have eternal life. Hindi po. Whoever believes. At alam natin ang paliwanag din doon sa belief, if you read John 3 verse 36, ay equivalent yan ng obedience. Check nyo po ang chapter 3 verse 36 ng John. Hebrews chapter 5 verse 9, sinasabi po roon, at nang siya'y mapaging sakdal, referring to the Lord Jesus Christ, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa Kanya. So ang kaligtasan po mga kapatid ay para sa lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Hindi po lahat ng mga pinili lamang natatalima. Ano? Lahat ng mga tao na makapakinig ng Ebanghelyo at tatalima sa Ebanghelyo ay maliligtas. Hebrews 5 verse 9. At alam naman po natin sa Great Commission, sabi ng Panginoong Hesus, no? All authority has been given unto me in heavens and on earth. Go make disciples of all nations. See? Gawing alagad ang lahat ng mga bansa. At bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan nyo sila ng lahat ng aking mga tinuro sa inyo, and lo, I will be with you throughout the end of the ages. So, lahat ng bansa ay welcome, no? Na maging alagad ng Panginoong Hesus, at utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad, gawing alagad lahat ng bansa. Mark 16 verse 15, preach the gospel. Kanino? To every creature. Kung ang lahat ang ibang creature ay hindi pala napili, hindi pa naman pala naitalaga na maligtas, at sila naman ay natalaga ng maimpyerno, bakit pinag-uutusan pa ang mga alagad na preach the gospel to every creature? O di dapat sinabi na lamang preach the gospel to those who are chosen to be saved? Hindi po ganoon ang nasusulat. Romans 10, 9 to 17, ako mahaba-haba po ito. Pero ang idea rito ni Apostol Pablo ay kailangan ng tao yung maniniwala. At sino mang mga maniniwala at magpapahayag sa Panginoong Hesus ay magkakaroon ng kaligtasan. O basahin lamang natin yung mga unang bahagi. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kanino yan sinabi? Sa lahat-lahat po ito sinabi. Hindi sinabi po ito sa mga napili lamang. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya ay nagsisasampalataya ay hindi mapapahiya. Take note of the word, ang lahat na sa kanya ay nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Hindi naman sinasabi na yung mga pinili lamang na magsisisampalataya ay hindi mapapahiya, kundi ang lahat-lahat ay pupwede. Sapagkat, verse 17, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat, sa sa kanya ay nagsisitawag. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas.
Again, take note of the word lahat. Lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo gaya ng nasusulat? Anong pagkaganda ng mga paa niya o mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Datapwat hindi silang lahat ay nakikinig ng masasayang balita sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, sino mang makikinig, mananampalataya at susunod, ito sila ang maliligtas. Hindi po sinasabing pinipili lamang. No? Kaya ang idea ng predestination, no, foreordination, no, mga pinili lamang ang maligtas ay hindi po katuruan ng Bible. Karagdagan, Acts 2:38-39 at sa verse 39 na lamang tayo. Ang verse 38 ay sinasabi na repent and be baptized each one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Sabi ni Apostol Pedro sa mga Hudyong nakinig sa kanya nung araw ng Pentecostes doon sa Jerusalem. At idinidugtong niya, verse 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoong nating Diyos sa Kanya. At kung tatanungin nyo, paano nga ba ang pagtawag ng Diyos sa mga tao? No? Pipiliin ba na parang sa, aywan ko, ginagamit ba ito sa Tagalog, yung pintot-pintot, sabi ng mga Bisaya, ano? Turo-turo. Yun ba ang pagpipili ng Diyos? Hindi. 2 Thessalonians 2:14. Sa kalagayang ito ay tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo ang ipinapantawag sa mga tao. Ano ibig sabihin nito? Ano? Ipinapangaral ang ebanghelyo. Yung ebanghelyo na kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas, Roma 1:16. Ang ebanghelyo na siyang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay ng Panginoong Hesus, unang Korinto 15:1 hanggang 4. Kapag narinig ito ng mga tao at sila ay tatalima dito, no, sa pamagitan ng bautismo, ang pinaka-final na step to obedience nila, Roma 6:3 hanggang 4. Kasi naman kapag hindi ito tinupad, no, hindi ito sinunod, di tumalima ang tao sa ebanghelyo. Ayon sa ikalawang Tesalonica 1:8, parurusahan sila ng Diyos. No? Sino ang mga ito? O di lahat ay pwedeng matawag pamamagitan ng ebanghelyo. Lahat ng mga tatalima sa ebanghelyo, sila ang mga tinawag ng Diyos. Hindi po sa mga pinili lamang na gusto nilang, kagaya ng gusto nilang palabasin. O yung sabi sa kalawang Tesalonica 1:7-8, yung pagtalima sa ebanghelyo ay mahalaga. Verse 8, basahin ko lamang po, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang kaligtasan ay ng tao, ano, yung bahagi ng tao, ang tinutukoy ko, magdidepende doon sa kanyang pagtalima sa ebanghelyo. No, wag niyo akong maliin na sinasabi kong ito lamang ang kondisyon ng Diyos na kaligtasan. Unang-una, alam naman natin, it is by grace that you have been saved through faith. Sabi ni Apostol Pablo sa Galacia, sa episode 2:8 at saka 9. Grace ay bahagi ng Diyos, yung pananampalataya ay bahagi ng tao. So sa bahagi ng tao, kinakailangan niyang tatalima, no? Tumalima sa ebanghelyo. So hindi yung pinili at saka hindi pinili ang basihan ng kaligtasan natin. No? 2 Peter 1:10, sabi ni Apostol Pedro, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. May exhortation si Apostle Peter na pagsikapan natin, sabi niya, no? Mga panatag sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Tapos mayroong siyang warning. Upang hindi mga tisod. Anong ibig sabihin nito? Hindi totoo na kung sinong pinili ay yun na.
Sinasabi ni Apostle Peter, tinawag nga ang mga Kristiyano pero kailangan nilang manatili. No? At mayroong possibility na sila ay mga tisod. Kung walang possibility na matisod dahil pinili ka naman, bakit may warning pa si Apostle Peter na baka matisod? You see, nandoon ang mga contradictory teachings ng Calvinism contrary to the Bible. Karagdagan pa, sa pagsasabi kasi na pinili ng Diyos ang mga maliligtas, ay parang sinasabing God is a respecter of person. Tinatangi ng Diyos ang iba. May pagkatangi ba dahil sa race, sa bansa nila, sa lahi, sa gender, status sa buhay? No, hindi po. God is no respecter of person. Acts chapter 10 verse 34. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Sa doctrine ng predestination at foreordination, mayroon pong pagtatangi kahit sabihin nilang wala. 2 Peter 3:9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayaw niya na mayroong mapahamak sino man. Well, sa doctrine ng predestination, yung pinili lang ang hindi mapapahamak. Oo. Kapag hindi ka pinili, sigurado ka. Mapapahamak ka. Pero ang sinasabi ng talata, ayaw ng Diyos na sino man ay mapahamak. Therefore, walang predestination. 1 Timothy 2, 3 and 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Anong ibig niya? Ang lahat ay mga ligtas. Kung namili siya ng mga maliligtas niya lamang, contradiction yon. Namili pala siya ng mga maliligtas, bakit iibigin niya na lahat ng tao ay mga ligtas? Alam naman niya, hindi talaga maliligtas yung iba. Inconsistency yon, mga kapatid at mga kaibigan. 1 John 4:14, at nakita natin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging tagapagligtas ng mapinili lang, mga predestined, mga itinalaga lamang. No, ng sanglibutan. At ang sanglibutan ay binubuo ng lahat-lahat ng mga tao, masama at mabuti, lahat ng lahi, lahat ng gender, lahat ng uri ng tao. Number 2, na bahagi ng tulip ng Calvinism. God's grace is so irresistible, sabi nila, that one cannot help yielding to it. If he is among the elect, he has no choice but must be saved. Doctrine of irresistible grace. Tulad ng aking sinabi na kanina, pag pinili siya ng Diyos, o dahil pinili siya ng Diyos, hindi siya makakatanggi. Tama ba yon? Hindi siya makakatanggi. Tingnan natin ano ang sabi ng Bible. Noon pa sa lumang tipan ay tinuturo na, choose you this day, sabi ni Josue sa kanyang mga kapwa Israelites. John 24:15, mamili kayo, sabi niya. Namimili po ang tao anong desisyon niya sa kanyang buhay spiritual, kahit na buhay physical. Kasi nga, noong mga panahon na yon, ang mga kapwa niya Israelitas ay nananambahan na sa mga Diyos-Diyusan. Kaya sinabihan niyo, mamili kayo ngayong araw na ito, sino ang inyong paglilingkuran? Ang mga Diyos-Diyusan ba na yan o yung Diyos natin na pinaglingkuran natin? But as for me and my house, sabi niya, we will serve the Lord. Yun ang choice nila, pinili nila. So sinasabi niya, pwede niyong tanggihan ang Diyos. You can resist God. Therefore, you can resist grace. Mula pa naman sa halamanan ng Eden. Sabi kay Adan sa kaiba, pwede kayo kumain lahat ng punong kahoy dito, ang bunga nila. No? Maliban doon sa isa, kasi pag kinain nyo yung isa na yon, yung bunga ng kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama, tiyak, mamamatay kayo, sabi ng Diyos sa kanila. Pinili nila ang kumain. Di choice nila yon. See? Noon pa man, itinuro na po ang choice. Kaya meron ako nabasang mga mga pangalan ng grupo, na Free Will Methodist Church.
Yung word na free will, dinugtong nila sa pangalan nila. No? Ayaw nilang mapagkamalan sila na kasama nila yung mga naniniwala nitong katulad ng ating pinag-aaralan. Meron ding Free Will Baptist Church. Baptist Church pero free will sila. Lahat yan nasa Baptist pero magkakaiba sila ng paniniwala. No? Ganon din sa Methodist Church at saka ng iba pa. Doon din sa Bible record, 1 Kings chapter 18 verse 21. Si Prophet Elijah ay hiningi din niya na magpasya ang mga tao. Sabi ron, si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Ito yung mga Bible principles mula pa sa lumang tipan. Mamili kayo. Kung si Baal ang pinapaniwalaan ninyo, yung Diyos-Diyosan na si Baal, sige, doon kayo. Kung ang Diyos ang pinapaniwalaan nyo, sige, sumunod kayo sa Diyos. Magpasya lamang kayo. Kung irresistible grace, wala yun. Sasabihin sana ni Elijah sa kanila, ni Elias, wala kayong choice. Sa Diyos talaga kayo. Ganun ba yun? Sabi ni Joshua, sa mga kapwa niya Israelites, wala tayong choice. Hindi tayo pwedeng hindi maligtas. Hindi, ano. Obedience, ang pagkamasunurin o pagtupad, ay is from our own mind and heart. Ayon kay Apostol Pablo sa Roma 6:17 at 18, sa wikang Tagalog, sabi niya, datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Okay? Naging mga matalimahin sa puso. Obedient heart. Ayun po ang requirement. Maging obedient heart tayo. So kung mayroong obedient heart, mayroong disobedient heart. Opo, mayroon yun. At sinong may pakana nun? Maging disobedient siya o maging obedient siya. Hindi yung tao po, hindi ang Diyos. Bagamat, alam ng Diyos ano ang magiging decision mo. Alam niya na magiging, halimbawa, obedient heart ka. Alam niya yun. No? At alam din niya na magiging disobedient heart ka. No? Alam niya yon, being God. All-knowing siya Subalit hindi siya ang magdidikta sa iyo na ikaw obedient heart ka, ikaw disobedient heart ka. Hindi po. Ngayon, meron namang magsasabi, bakit yung si Paraon sa Ehipto? Bakit, ang sabi doon, binatigas ng Diyos ang kanyang puso? Well, kung basahin nyo yung buong account mula doon sa plague number 1, 2, 3, 4, 5, sino unang nagpatigas ng puso niya? Di ba siya rin? Yung Paraon mismo ang nagpatigas ng kanyang puso sa mga unang bahagi. Katagalan, sapagkat ang Diyos ay Diyos na ang sabi ay, ano ba kakasabi? God is justice, no? Meron akong hinahanap na isang talata. Sa pagpapatigas ni Paraon ng kanyang puso, katagalan, dahil ayaw niya magbago, parang gano'n pinatigas na rin ng Diyos ang kanyang puso. Yun ang isang katangian pa ng Diyos na alam natin. Kapag ang tao ay nagmamatigas, ilang beses na yan na kinumbinsi ni Moses na pakawalan na yung mga Israelites mula sa Ehipto. Sige pa rin siya ng hindi. Katagalan, ang Diyos na nagpatigas ng kanyang puso. Pero at first, mismong si Paraon. So, ganun po ang sitwasyon. Number 3, God's atonement was sufficient for all. Ang biyaya po ng Diyos, ang pag-aalay ng Panginoong Jesus ay hindi po limitado. Para po sa lahat. 2 Corinthians 12:9, grace is sufficient. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Referring to the Apostle Paul na nung mayroon siyang tinik sa laman. Na ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kahit bagkos akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo.
Hindi po kukulangin ang biyaya ng Panginoon sa pagliligtas. Hindi niya kinakailangan pumili ng ilan lamang na maligtas at piliin niya naman yung iba na hindi maliligtas. Ang all sufficiency ay sa lahat ng bagay. 2 Corinthians 9:8. At maaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Wala pong pagkukulang ang kanya pong biyaya. Sa lahat ng bagay, sapat ang kanyang biyaya. Sa kaligtasan pa kaya natin. Kaya wala pong masasabing maiitsipwera sa kanyang plano sa kaligtasan. Christ died for the ungodly. Romans 5 verse 6. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Hindi naman namatay ang Panginoon dahil nagpakabuti tayo. Kahit nung masama tayo, no? Hindi sila sabi yung mga masama, pinili na, napupunta talaga sila sa impyerno. Makapakinig lamang na sila ng ebanghelyo, sa sampalataya sila, mayroon pong kaligtasan sa kanila. 2 Corinthians 5:14. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisya namin ang ganito. Naku, ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy, lahat ay nangamatay. Ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, pumipilit sa amin, sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat pinasisya namin ang ganito. Kung isa ay namatay, dahil sa lahat, Panginoong Jesus yun, kung gayoy, lahat ay nangamatay. So, wala siyang pinipili. Wala siyang pinipili. One cannot fall from grace. Sinasabi nila, ang totoo, meron nang nahulog sa biyaya. Meron na pong nahulog sa biyaya. Sino? Si Judas. Si Judas. Chapter 1, verse 25 ng Aklat ng Mga Gawa. Alam naman natin yun. Pinili siya, kasama siya ng 12. Dahil masama ang gawain niya, nag-imbot siya sa pera ng samahan. At pinili niya na ipagkanulo ang Panginoong Jesus. Ayun. Nalaglag siya mula sa biyaya. Sabi nila, hindi, pinatigas talaga ng Diyos ang puso ni Judas. Talagang yun ang kanyang kapalaran. Well, maulit po natin, alam ng Diyos na siya yon, alam ng Diyos na gagawin niya yon, pero hindi Diyos ang nagpasiya na gawin niya yon. Ang totoo, no, naging masama siya eh. Sinasabi na doon sa pera nila ng mga apostoles, siya ang tagahawak at yun pala kinukupitan niya. Halimbawa ng kanyang pagiging masama, na hindi talaga yung decision ng Diyos para sa kanya, nakupitan niya yung pera ng samahan nila. Sarili niyang pagpapasya yun. Hanggang sa kanyang pagkakanulo, sarili niyang decision yun. Bagamat, alam na ng Diyos noon pa, nagagawin niya yun. Okay? Tayo mismo, pwede tayong mahulog din, ayon sa Hebrews 12:15. O mga Kristiyano, no? Sabi roon napakaingatan na baka ang sinumay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. There is the possibility. Kung mayroong possibility, hindi totoo na hindi ka makapagtanggi sa biyaya. 1 Corinthians 10:12, kung inaakala mo nga na napakatibay mo na mag-ingat, sabi ni Pablo. Kung sabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako katawan, iba ito. 1 Corinthians 10:12 is, kung inaakala ninyong kayo ay matibay, mag-ingat kayo. Baka kayo ay mabuwal. Pinag-iingat ang mga Kristiyano na baka mabuwal. Kung totoo na dahil pinili na, ang mga Kristiyano, ang mga ligtas ay pinili na, kahit anong gawin mo, walang warning yan. Hindi ka na dapat na babalaan pa. Hindi ka naman talaga mawawala Bakit may babala pa? Pero the fact that there is a warning, ibig sabihin there is the possibility of falling away from grace. And some did fall, Galatians 5:4. Sabi ni Pablo doon sa mga Kristiyano na naghahanap ng kaligtasan sa ilalim ng kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong nang-iibig na ariing ganap ng kautusan. Nangahulog kayo mula sa biyaya. Bakit? Ang biyaya na kay Kristo
ang mga tao noon, ang gusto nila, naghahanap sila ng righteousness o na ang justification sa ilalim ng kautusan at hindi kay Kristo, o di nahulog sila sa biyaya. Si Pablo nga takot. No? Si Pablo takot siya na mahulog siya sa biyaya. Kaya sabi niya, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay itakwil. Unang Korinto 9:27. So nag-iingat si Pablo. Mahulog din siya sa grasya kung hindi siya mag-iingat. Ganon din po tayo. Some will be taken out of the kingdom. Iba po'y mawawala. Tatanggalin, aalisin sa kaharian. Acts 2:47, sinasabi po na ang mga nangaligtas ay dinagdag sa kanila, sa mga grupo, mga samahan ng mga nangaligtas. Araw-araw ay dinaragdag sa kanila ang mga nangaliligtas. Sa kaharian ay makakapasok lamang ang mga ipinanganak na muli. At ang hindi ay hindi makakapasok. So ibig sabihin po dito, mayroong freedom na maging bahagi ng kaharian ng Diyos ang sinuman. Yung hindi pinanganak na muli ay hindi po makakapasok at hindi maging kabilang sa kaharian ng Panginoon. Matthew 13:41, susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na mga nangakapagpapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan. Mayroon mga bagay na nangakapagpapatisod. Kung matisod, ibig sabihin, mahulog. At ang ating paggawa ay for eternity. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Kung nakatalaga naman na tayo, edi pabanjing-banjing na lang tayo. Wala na tayong dapat pang gawin. Meron naman ng pangako ng Diyos Pero hindi. Ang encouragement ni Apostle Paul ay we have to labor in hope of eternity. Okay? So, doon pa lamang sa mga naumpisan nating katuruan ay maliwanag na. Ang salita ng Diyos ay totoo at ang katuruan ng tao ay mali. Pero dagdagan po natin ito. Very similar din naman ang mga katuruan ng Presbyterians doon sa Lutheran, o sa Roman Catholic, kasi nga galing din naman talaga sila doon. Number 5 na katuruan nila, there are 3 baptismal mode. Sabi nila, katulad din ng Roman Catholic Church, mamimili ka lang. Immersion, sprinkling, or pouring. Sabi nga nila, immersion is not necessary, but one may be sprinkled or poured. Presbyterian Confession of Faith, chapter 30, page 157. Ano ang sabi ng Bible? Ay, paglilibing po ang bautismo, Roma 6:3-4. Colossus 2:12 ay ganun din. Sapagkat tayo ay nangalibing sa pamamagitan ng bautismo, sabi ni Apostol Pablo. Paano tayo naglilibing? 6 feet below the ground ang traditional na libing. O kaya naman yung medyo modern na nitso na. So wala kang nakikita. Pero ang paglalarawan dito ay yung 6 feet below the ground na paglilibing. Hindi ka pwedeng maglibing na wisik-wisikan mo ng lupa yung patay. O buhusan mo ng lupa yung patay, buhos-buhos lang. Inilulubog sa tubig ang larawan na ating nakikita sa salitang paglilibing. Also, yung idea ng paghuhugas. Paghuhugas. Nandun yung sa idea ng baptism. Hebrews 10:22 sabi, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na binisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Tumutukoy ito sa bautismo, na mahugasan ang ating katawan. Paano tayo naghuhugas? Kung marumi kang kamay, anong gagawin mo para maging malinis? Wisik-wisikan mo lang ng tubig? Pwede kaya? Maraming wisik yun. Buhos-buhos mo lang ng tubig? Maraming buhos yun.
Iilublob mo sa tubig. Mahuhugasan ang iyong kamay. Titus 3:5 na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Paghuhugas sa muling kapanganakan. Ano yung muling kapanganakan? John 3:3 and 5. Kapanganakan sa tubig at sa Espiritu. Bautismo ang tinutukoy po nito. So, inihambing sa paghuhugas. Maliwanag po, ano? At ang bautismo na tinutukoy ng Bible ay isa lang, Ephesians 4:5. Hindi marami, hindi ka pwedeng mamili sinasabi nilang, bautismo din daw yung wisik, bautismo din daw yung pouring o buhos, bautismo rin yung lubog. Hindi. Iisa lamang yan. At John 3:5 nga, ang bautismo ay tinawag din na kapanganakan na muli sa tubig at sa Espiritu. So, bautismo sa tubig po, paglubog sa tubig. It is going down into and coming up out of the water. Ito nangyari sa bating at kay Filipe nang turuan siya. Acts chapter 8, verse 35 sabi, tinuro ni Filipe sa bating ang Panginoong Jesus. Hindi sinabing tinuruan siya tungkol sa bautismo eh. Tinuruan siya tungkol sa Panginoong Jesus. At sa kanilang paglalakbay ay nakakita ng tubig yung bating. At ang sabi niya, ayaw ng tubig, ano nakapipigil sa akin upang ako ay mabautismuhan. Sabi ni Filipe, kung naniniwala ka ng Panginoong Jesus, anak ng buhay na Diyos, mangyayari. Pinahinto nila yung karwahe. Silang dalawa ay bumaba, lumusong sila sa tubig at binautismuhan ni Filipe yung bating at umahon sila sa tubig. See? Kaya maliwanag, ang bautismo ay paglubog. Number 6 na katuruan nila, infants of one or both believing parents are to be baptized. Kapag yung mga magulang ng isang sanggol ay miyembro ng Presbyterian Church, kahit isa lang doon sa kanila, dapat babautismuhan daw yung bata o yung sanggol. At pinagbutuhan po nila ito. No? Presbyterian Confession of Faith, chapter 30, page 157. At sabi rito ay may butation noong 1643. 25 ang bumuto na carried. At yung 24 ay ayaw, mas mataas ng isang buto. Ganoon pala sila mag-decide butuhan. About doctrines, katuruan ito bautismo sa sanggol, napakalaga ito. Kung yung mga options lamang, yung mayroon kang pagpipilian ba? Kung option lamang, pwede tayo magbutuhan. Pero kung doctrine ang pinag-uusapan, katuruan ng Bible ang pinag-uusapan, never tayong magbutuhan. Kasi mayroong mga bagay-bagay na hindi pwedeng daanin sa butation. O yung isang bata raw sa eskwela, nagdala ng tuta, papasok doon sa kanilang classroom. Ang ganda-ganda ng tuta. Ngayon tanong ng isa, yan ba'y lalaki o babae? O mayroong isa nagsabi, butuhan tayo. Kung lalaki ba o babae yung tuta, pwede ba yun? Kahit magkaisa sila na babae yung tuta, nagkataon na lalaki, hindi pwedeng pagbutuhan ang maraming bagay o ibang mga bagay. Katulad ng kasarian ng tuta. Ganon din ang katuruan ng Panginoong Diyos, hindi pwedeng pagbutuhan ito. Bakit? Ay maliwanag po, no? Ang mga bata ay hindi dapat, mga sanggol, ibig sabihin. Kasi ang mga binautismuhan lamang ay tinawag na men and women. Hindi po naman tinatawag na men and women yung sanggol sabi rito, datapwat nang magsipaniwala sila kay Filipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa karyan ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo ay nangabautismuhan sino? Ang mga lalaki at mga babae. Ang bautismo kasi ay pinapangunahan ng pananampalataya. Iyang sanggol, wala pang pananampalataya. Sabi ng Panginoong Jesus, he who believes and is baptized shall be saved. Kailangan na mag-believe muna ang sanggol o ang sinumang babautismuhan. Ay hindi pa kaya ng baby. Acts 2:38, repent and be baptized. Sabi naman ni Apostle Peter, sa mga Hudyo nung araw na yun, ang bata wala namang, di man kayang mag-repent. Karagdagan, wala naman siya kasalanan na pagsisisihan niya. Hindi siya candidate for baptism. John 6:45, ang mga binautismuhan pala, ang mga lumalapit sa Diyos, sila yung nakinig, natuto. Basahin ko nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. At bawat nakarinig sa Ama ay natuto, ay lumalapit sa akin. So mayroong pagtuturo at mayroong natututo sa aral ng Diyos at sila yung lumalapit
sa Panginoong Yesus. Number 7, ang paniniwala ng Presbyterians ay faith alone. Katulad din ng mga ibang religious groups. Pananampalataya lamang ay maliligtas na ang tao. Kaya, sa aklat ng James, talagang kinontra niya ito. Nabasa tayo ng mga verses doon sa Book of James. Magsimula tayo sa chapter 2, verse 14. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Yung tanong niya, hindi tanong na naghihintay ng sagot. That is for emphasis. Ang tawag namin ng literature doon ay interrogative, rhetorical question, sabi naman ng iba. Verse 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Verse 19, ikaw ay sumasampalataya ng Diyos ay isa, mabuti ay iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsipanginig pa. Nagsipanginig, no? Verse 22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. So hindi may pananampalataya lamang. Verse 24, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa ay inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. O nandyan yung pananampalataya lamang. Pero ano yung hindi sa pananampalataya lamang? Na ang pagkaaring ganap, no, ng tao ay hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At verse 26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. John 1:12, datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Alam niyo ang pinagkaloob sa kanila, no? Itong mga mayroong pananampalataya, sabi rito sa verse, yung karapatan na maging anak. Oo. Hindi sinasabi na sa pananampalataya lamang ay ligtas na. Hindi. Yung karapatan na maging anak. Okay? Kasi mula sa pagsampalataya, no, ay maging masunurin siya. Yan ang gawain ng isang anak ng Diyos. John 12:42, gayon man, maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya, datapwat dahil sa mga Fariseo ay hindi nila ipinahayag. Baka sila mapalaya sa sinagoga. So mayroong mga taong sumampalataya nga, pero hindi naman sila mga ligtas. Bakit? Sa takot lang nila sa mga Fariseo. Hindi na sila sumunod, hindi nila pinaalam. Sikreto lang yung paniniwala nila. Hindi sila maliligtas sa ganun. No? Number 8, yung Confession of the Apostles' Creed is necessary para sa Presbyterians. Meron din silang credo, katulad ng Lutheran Church na ating tinalakay noong nakaraan. Confession of the Apostles' Creed. Yun, no? Pero ano yung ating creed? Creed kasi what you believe. No? Credo, I believe. Yun ang verb form niya. No? Anong sabi ni Pedro sa Matthew 16:16? You are the Christ, the Son of the living God. Ito yung sinabi ni Pedro noong magtanong ang Panginoong Hesus. Una, tanong niya, anong sinasabi ng mga tao kung sino ako? Ikaw daw si Juan Bautista, ikaw daw isa sa mga propeta, etc. Ngayon kayo, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostles, anong sinasabi ninyo tungkol sa akin? Ano ako sa pagkakilala ninyo? Doon sumagot si Apostle Peter, you are the Christ. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun ang ating pinapaniwalaan. Kaya naman ang church, ang Iglesia ng Panginoon ay natatayo dito sa confession ni Apostle Peter that Jesus Christ is the Christ, the Son of the living God. The only confession na pinakasasaligan ng Iglesia ng ating Panginoon. At sa Acts 8:38-39, bago binautismuhan yung bating, nang sinabi niya, yan ang tubig, ano makakapigil sa akin bago para ako mabautismuhan? Anong sabi ni Filipe sa kanya? Kung ikaw pa sumasampalataya na ang Panginoon ay ang anak ng buhay na Diyos, ay maaari. Kaya, binautismuhan siya.
Yun ang confession niya. Ang Panginoong Hesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Romans 10:10, sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa katutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sino ang ating papahayag? Panginoong Jesus, Matthew 10:32 hanggang 33. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Dapat sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Siya lamang. No? At sa pagsasabing siya lamang ang credo natin, ibig sabihin ay ang kanyang mga katuruan lamang ang ating sinusunod. 1 John 4:2. Dito nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag ng alin? Apostles' Creed? No. Na si Hesus Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Maka-Diyos. Yung mga nagpapahayag patungkol sa Panginoong Hesus na pumarito siya, naging tao siya. Hindi yung tungkol sa Apostles' Creed ang ipapahayag natin. Sa kanilang pananambahan, mayroong practice sa communion. No? Yung communion, yung bago sa Lord's Supper, yung pagputol-putol ng tinapay. Napag-aralan natin nakaraan sa Catholic Church, yun yung idea ng transubstantiation. No? Yung tinapay at saka yung katas ng ubas, pagkatapos ng prayer nila, nagta-transform yun. Nagmamagic yun, nagiging literal na katawan at literal na dugo, yung tinapay at ubas. No? Yun ang tungkol sa kanila. At tuwing misa, meron sila niyan. Sa Lutheran Church, iba naman, nagiging palaman yung katawan at dugo ng Panginoon. Sa kanila, yung tinapay, pag kinain mo yung tinapay, nandun na raw yung laman at dugo ng Panginoong Hesus. So, consubstantiation ang tawag doon. At sa kanilang paraan ng pagpapartake, ng pagsasagawa, ang Presbyterianism ay hindi katulad ng tinuturo ng Panginoon, ng Bible. Ang mababasa natin kasi sa Bagong Tipan, Acts 20 verse 7, ng unang araw ng sanglinggo nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na akalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Practice ng mga New Testament Christians ay unang araw ng sanglinggo. Nagpuputol-putol sila ng tinapay. Ito ay isang termino, no, na binanggit ang bahagi, pero ang tinutukoy niya ay yung kabuuan. Walang pa naman sabihing magputol-putol lang kami ng tinapay at uminom ng katas ng ubas. Yung bahagi pa lamang noon, the half, ay binanggit na, pero tumutukoy sa kabuuan dito. Ang pananambahang Kristiyano. At maunawaan natin, no, katulad ng ibang mga verses, Acts 2:42, sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Steadfastly ang kanilang pagsasagawa ng mga ayon sa katuruan ng mga apostol. Ay hindi steadfast yun kung once a year lamang. Tulad ng pagsasagawa nila ng communion na once a year o kaya ay twice a year. Ang iba ay quarterly. Ang iba ay once a month. No? Ang alam natin, ang mga early Christians, ginawa nila ito tuwing sila ay nagkakatipon unang araw ng sanlinggo. Nakatulad ng kanilang pagbibigayan. 1 Corinthians chapter 16, 1 and 2. Kasi ang Lord's Supper ay bahagi ng pananambahan, katulad ng pagbibigayan na bahagi ng pananambahan. At sapagkat sila ay nananambahan unang araw ng sanlinggo, ibig sabihin, lahat ng bahagi ng kanilang pananambahan ay ginagawa nila tuwing unang araw ng sanlinggo. Pero lamang po kasimple yun, mga kapatid, mga kaibigan. At panghuli na pag-aaralan natin na doctrine ng Presbyterians ay patungkol sa operation of the Holy Spirit. Para din pala silang mga Pentecostals. No? Because the Holy Spirit, according to them, acts directly upon the heart of the elect to persuade him to obey the call of the gospel. Direct operation of the Holy Spirit ito, mga kapatid. No? Na siya mismo ang gumagawa ng paraan para maturuan yung isang tao, ma-persuade, makumbinsi na sumunod, maging matalimahin sa Ebanghelyo. Ganoon nga ba ang nangyari
sa mga record na mayroon sa Bagong Tipan o sa Bible? Well, unang-una, ang pagdating ng Espiritu Santo, mga kapatid, no? Pinagdasal ng Panginoong Hesus ito na darating siya. Subalit ang tanong ay, kanino niya ipinagdasal, no, na sa kanila pupunta ang Espiritu Santo? O John chapter 14, verses 15 to 17, mababasa natin, kung ako'y inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang maaaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa mga bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, hindi nakikilala man siya. Siya nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Well, madaling ma-misunderstood ito, no? Pero katulad ng ating tinuturo sa ating midweek services, yung pang-uunawa, common sense rules for Bible study, kapag nakabasa tayo ng mga ganitong talata ay tinatanong natin, no? Pinag-aaralan natin yung context. At para maunawaan mo yung context, ang tanong natin ay sino ang nagsasalita? Pangalawa, sino ang kausap? Pangatlo, bakit sinabi? Kailan sinabi ay pang-apat? So dito, sino ang kausap ng Panginoong Hesus? Na sinasabihan niyang diadalangin niya sila at sila tatanggap ng Espiritu Santo na magtiyawag na mang-aaliw at ito siya ang gagabay sa kanila, tatahan sa kanila. Maliwanag po rito ang mga apostoles. Kaya nga po nakayanan nilang isulat ang mga sinulat nila sa Bagong Tipan sapagkat sila ay ginabayan ng Espiritu Santo. Mayroong nagpaalaala sa kanila ng lahat ng mga itinuro ng Panginoong Hesus sa kanila. Mayroon din namang pangako tungkol sa Holy Spirit. Pero kanino ito pinangako ulit? Yung Acts chapter 2 verse 38. No? Kung saan ay sinasabi na magsisi at magbabautismo ang bawat isa sa inyo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa pangalan ni Jesus at inyong tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaloob ng Espiritu Santo, kanino? Sa mga magsisisi at mababautismuhan. Pero hindi ito yung siya na ang mag-ooperate. Siya na yung gagawa ng pagtuturo, pagkukumbinse sa tao na mabautismuhan. Ang Espiritu Santo ayon sa Acts 5:32 ay binigay din naman. Kanino? Sa mga nagsisitalima sa Kanya. Ito basahin natin. At kami mga saksi ng mga bagay na ito at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Na hindi ito sinasabi na siya na yung gagawa ng pamamaraan, pagtuturo, pagkukumbinse sa mga tao. Mayroon tayo kasing halimbawa ito. Throughout the New Testament, especially in the book of Acts, pag pinag-aralan po natin ang mga conversions, mayroon ba tayong conversion? Mayroon ba naging Kristiyano sa aklat ng gawa na walang taong kinasangkapan? Basta yung, kung totoo yung sinasabi nila na Holy Spirit operation, siya lang, Holy Spirit lang. No? Walang ibang mga ngaral na kinasangkapan. Tapos yung tao naging Christian. Meron ba tayong ganoon? Wala po. In every conversion in the book of Acts, there was always a teacher, a preacher, no? Na katulong o kinasangkapan ng Diyos upang maituro ang Ebanghelyo. O sa Acts chapter 8, di ba? Naglalakbay yung eunuko. Sinong tinawag ng Espiritu? Anong ginawa ng Espiritu? Tinawag si Filipi. Isang mga ngaral. Pinaturuan kay Filipi yung pating. Kaya nakisabay si Filipi doon sa karwahe at sa paglalakbay nila. No? Nagbabasa yung eunuko, binabasa niya aklat ng Isayas. Sabi ni Filipi sa kanya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Sabi niya, no, except if someone will guide me. Ayun, kaya tinuruan siya ni ni Filipi. At alam niyo, itinuro ni Filipi sa kanya, verse 25, nagsimula sila about Jesus. And they ended up na bautismo sa tubig itong pating na ito. Hindi direct operation po yon. Hindi po direct operations. In every conversion, doon po sa Book of Acts, mayroong pagtuturo. Well, hindi every, no? Pero maunawaan natin, mayroong pagtuturo, may pagkatapos ng pagtuturo ay mayroong pagsasampalataya. Yung nagturo, tao yun.
mga tinuruan, mga nangaral, tapos mayroong paniniwala at saka sila ay nagsisi, nagpahayag ng kanilang paniniwala at tuluyan silang nabautismuhan. Okay. So, sa ating pagtatapos, no? Ang Presbyterianism ay isa lamang sa mga efforts ng mga tao noon na masabi siguro natin na sincero naman sa kanilang layunin na baguhin ang paniniwala o pananampalatayang Romanismo o Roman Catholicism. No? Tulad ni Martin Luther, kaya lang hindi nila nakayanan na baguhin yung napakalakas na puwersa ng apostasy. Kaya they ended up starting another denomination. Yung effort ng tao na pagbabalik doon sa katotohanan. Kaya patuloy ang pang-aapila natin sa mga tao, no, na ihambing ang katuruan ng kanilang relihiyon sa katuruan ng Bible. Ito lamang ang pamamaraan upang malaman kung katotohanan ba o makatotohanan ba ang kanilang mga kinabibilangan na mga relihiyon. Ang mga relihiyon po ay mayroong mga sariling pamamaraan, sariling mga interpretasyon sa mga talata sa Bible. Subalit ang mga iyan ay interpretasyon lamang ng mga denominasyon. Kapag ang interpretasyon ng isang tao ay kumontra, sumalungat sa nasusulat sa Bible, alam natin sino ang totoo o ano ang totoo. Let God be true and man a liar. Totoo ang nasusulat sa Bible at ang mga katuruan na salungat sa nakasulat sa Bible ay ang mga mali. So, sabi natin, ang nasusulat sa Bible ay nananatiling makatotohanan noon at hanggang ngayon at sa mga darating pa. So mga kapatid, mga kaibigan, ito yung ating lesson about Presbyterianism. At alam nyo, ating isusunod, Episcopalian Church. Isa rin ito sa mga protestante. So pag sinasabi mong protestante, ito yung mga nagprotesta, kumontra sa Roman Catholic Church. At isa lamang ito sa mga branches ng tinatawag na Anglican Church. Hopefully ay nakakatulong po tayo sa ating pagsasaliksik sa katuruan ng Bible, lalo na dito sa mga iba-ibang mga traditions of men. Nagresulta ito sa iba-ibang mga denominations or iba-ibang mga churches. So, Sister Darl, tapos na tayo sa ating lesson. At sa mga kapatirang nasa chat room ng The Lighthouse, hindi ko kayo nababasa, hindi ko kayo nakikita. Basta tinatapos ko yung ating materials at I'm hoping makakatulong po sa ating lahat. So magandang araw, magandang gabi sa mga dyan sa kabilang dako ng daigdig na madilim na at kami ay nasa simula pa lamang ng araw. Yun po lamang, have a good day. Okay, sige.